Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po. At tayo po'y magkomentuhan. Tayo po'y magkomentuhan at samahan niyo po inyong lingkod. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga kababayan ang pangarap po ng tinatawag pong bangag at bongit ng kanyang ate. Umpisa na po natin ang komentuhan ang kanya daw pangarap sa ating mga Pilipino, mga kababayan. At mamaya sabihin din po natin ang pangarap po natin para naman sa kanya. Ito po, umpisa na po natin. Alam niyo po, noong una akong umupo, may nagtanong sa akin na reporter, tinanong sa akin, ano talaga ang pangarap mo dito sa administrasyon mo? Sabi ko, sana pagbaba ko bilang Pangulo ay masasabi ko wala nang gutom na Pilipino. Kaya po aming patuloy na ginagawa ito. Alam niyo po, noong una akong umupo, may nagtanong sa akin na reporter, tinanong sa akin, ano talaga ang pangarap mo dito sa administrasyon mo? Sabi ko, sana pagbaba ko bilang Pangulo ay masasabi ko wala nang gutom na Pilipino. Kaya po aming patuloy na ginagawa ito. Alam niyo po, noong una akong umupo, Ang tanong, ano po ba yung patuloy na ginagawa? Hindi po ba patuloy na korupsyon ang nakikita ng taong bayan? Patuloy na korupsyon at patuloy na pamumulitika. Tuloy-tuloy. Hindi po ba? At yung sinasabi pong pangarap niya sa kanyang pagbaba, pangarap din ng mga Pilipino na makita po kayo sa kulungan, di umano. Sa dami po na ginawa ninyo sa inyong administrasyon na puro issue ng korupsyon, hindi po ba at pamumulitika at lalong-lalo ang ginawa sa isang dating Pangulo na hindi yata nabigyan ng due process at naipatapon at may issue pa na nagkapera pa ang ICC. Hindi po ba? Pangarap ng mga Pilipino yan. Maraming nangangarap ng mga Pilipino. Mr. President, na pagbaba nyo ay diretso na kayo sa kulungan. Di umano. At nangangarap din po ang mga Pilipino. Mr. President, kung kailan po kayo magpapapulburontes. Hair follicle pulburontes. Kailan po kaya? Nangangarap ang mga Pilipino para po mapatunayan naman namin at mapatunayan naman ninyo sa inyong sarili na yung sinasabi ng mga Pilipino ay hindi totoo. Bakit hindi nyo magawa? At sa dami po ba ng ginagawa nyong pangarap, may natupad na po ba? Sa dami ng gusto nyo, ito nga, yung gutom Mag-aapat na taon na kayo. Yung pangarap ninyo, kayo pa lang ang busog na busog. Ang mga Pilipino, dumami lalo ang gutom. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, nababawasan na ang kagutuman kahit papaano. Pero nung kayo ay pumalit, grabe. Grabe. Napapamura na lang mga Pilipino pag nakikita kayo. Napapamura na lang. Hindi po ba? Mura na lang ang nabibili namin ngayon. At hindi pa namin binabayaran. Mura na lang. Dahil yan po ang kadalasang ibinibigay sa inyo. Di umano. Yung sinasabi nyo, pangarap nyo na hindi na, pangarap nyo hanggang pangarap na lang yan. Dahil yan, hindi na matutupad yan. Pero yung pangarap ng mga Pilipino, malaki ang tsansa na matupad. Ano po yon? Na baka makulong kayo. Hindi po ba? Sa dami ng anomalya na kasasangkutan ninyo, lalong-lalo na pagbaba pa lang ninyo, sa dami ng issue na kakaharapin nyo, yan, siguradong hindi pangarap yan. Pero yung pangarap nyo na ang Pilipino ay hindi na magugutom, malabo na po yan sa sabaw ng pusit kung kayo po ang presidente. Bakit po? Saan nyo lang ba dinala mga Pilipino? Ipinagmamalaki nyo ayuda? Bigas? 10 kilong bigas? Ibibigay nyo sa taong bayan? Yan po ba sinasabi nyo hindi na magugutom ang taong bayan? Pangarap nyo? Puro ayuda? Ang tanong, saan po ba galing yung binibigay ninyo? Nakakarampot.
karamihan inuutang pa. Mangungutang na mangungutang para lang sa mga plano na ayuda. Ang tanong, nabigyan niyo po ba na kaginawa ng Pilipino sa ayuda? Pagkatapos po ng 10 kilong bigas, kahit sabihin mo na 20 kilong bigas, pagkatapos nung gutom pa rin ang Pilipino dahil po sa napakamamahal na bilihin, bayarin, at lahat na po'y mahal. Ang mura na lang po, mapapamura ka na lang sa kanila. Yun na lang ang mura. Hindi po ba, mga kababayan? Tapos, ngayon nagpaplano ka pa na hindi ka tumitigil. Siguro sasabihin ng mga Pilipino, hindi ka tumitigil sa bisyo mo. Yun siguro masasabi. Talagang hindi ka tumitigil sa bisyo mo dahil hindi mo na alam ang sinasabi mo sa mga Pilipino. Magbibigay ka ng karampot na ayuda, yung ba'y achievement mo? Achievement ba yon? Magbigay ka ng ayuda para masabi mo na nagtatrabaho ka? Binigyan mo ba ng trabaho ang mga Pilipino? Hindi po ba nakakahiya yun, mga kababayan, sa isang Pangulo? Kung yung mga Pilipino naghahanap ng trabaho dahil walang trabaho, kulang na kulang ang trabaho sa ating bansa, hindi po ba nag-a-abroad tayo? Nagpupunta tayo sa ibang bansa para makakuha lang ng trabaho, para maitulong at maibuhay natin sa ating mga pamilya. Hindi po ba? Nagtatrabaho tayo, naghahanap tayo. Yung mga bansa na pinupuntahan natin, tumatanggap sa atin bilang manggagawa, nagpo-produce sila ng maraming trabaho, kaya nga nangangailangan pa sila. Di po ba? At isa na po ang mga Pilipino na nagugustuhan nila magtrabaho dahil masisipag. Di po ba? Tapat, mahuhusay. Bakit itong Pangulo na nakaupo ngayon? Bakit hindi tayo bigyan ng trabaho? Bakit ang ginawa pong proyekto sa atin ng mag-aapat na taon ay puro ayuda? Sige nga. Samantalang yung ibang bansa, ang binibigay sa atin, trabaho. Nagpo-produce sila ng maraming trabaho at kumukuha pa sila ng mga trabahante katulad sa Pilipinas. Pero ang ating bansa, mag-aapat na taon, ang proyekto ayuda. Dahil nga po, wala po silang pagmamahal sa Pilipino. Wala po silang malasakit. Dahil kung may malasakit po ang mga tao na yan, hindi po sana sila nagnanakaw. Hindi po ba, Mr. President? Hindi sana nagnanakaw. At yung ninanakaw sana ng mga sakim, ganid, magnanakaw ng mga politiko ay kinikreate na lang sana ng trabaho. Gumagawa na lang sana ng proyekto para magkatrabaho ang mga Pilipino. At hindi na po aasa sa ayuda na yan ang priority ngayon ng gobyerno. Bigyan ka na ayuda para hindi ka raw magutom. Katarantaduhan yan, kawalangyaan yan. Hindi po ba? Hindi yan ang solusyon ng problema. Masasabi mo lang, Mr. President, na mga Pilipino ay hindi magugutom kung marami ka ng trabahong maibibigay sa mga Pilipino. At ang mga Pilipino ay huwag mong turuang maging tamad. Hindi po ba? Proyekto, ibinigay mo na proyekto sa mga Pilipino, pamumulitika na mag-aapat na taon, at issue ng korupsyon, yan po ba ang proyekto? At ngayon sasabihin mo sa mga Pilipino, pangarap mo sa iyong pagbaba. Pambihirang buhay yan. Yan po ang mga pangarap na ganyan, ay pangarap po ng mga bangag yan. Di umano. Ganyan po, yung mga laging high, mga kababayan, malayo sa realidad ng mga pangarap na yan. Hindi po ba? Pero yung sinasabi nga po natin, nangangarap din po tayo na ito pong Pangulo na ito, sa ginawa po sa ating bayan, sa ginawa po sa dami po ng issue na ginawa niya, na dapat po ito, pagbaba niya ay maimbestigahan. Ano po yon? Unang-una po, yung ginawa nilang Maharlika Investment Fund. Nasaan na po ang Maharlika? Na makakatulong daw po sa kahirapan natin. Kaya nga po nag-create sila ng Maharlika Investment Fund. Malaking tulong daw po yan
yang Maharlika. Nasaan na po yan? Mag-aapat na taon na, wala tayong balita. At kailangan din imbestigahan ng ginto. Saan po napunta ang tuni-tunilada daw ginto? Diyan sa Central Bank na naibenta daw nila. Nasaan yan? Nakatulong po ba yan? At ganun din po ang PhilHealth. Kamusta na po ang PhilHealth? Bilyong-bilyong piso ang nakuha dyan at hindi pa na ibabalik di umano. Kamusta na rin po ang ating mga kabangkuhan? Ang mga perang nakuhanan po ng bilyong-bilyon. Hindi po ba? GSIS, PDIC, hindi po ba? Pati nga ating mga SSS. Hindi po ba, mga kababayan? At marami pang iba. Lalo-lalo po ang ginagawa ninyong anomalya sa mga budget. Hindi po ba? At ang pinakamatindi, ang flood control scandal. Hindi po ba? Yung 100 billion sa inyo pa lang ayon sa mga Marines at kisaldi ko, Mr. President. Kaya mga kababayan, pagka ganito pong klaseng presidente, mga kababayan, mas maganda po ang ganito pong klase na mangarap na lang po sa kulungan. Di umano, doon po magandang mangarap. Pagka ganyan po mga pangarap lang ay ibibigay sa mga Pilipino, mas maganda na po sa kulungan na lang po siya. Di umano mangarap, mga kababayan, para po sa mga Pilipino. Unbelievable. Saan ka nakita? Ayaw mo palang magugutom mga Pilipino? Lahat ng mga big project ticket na dapat ay mag-create ng trabaho, hindi nyo pinondohan. Walang mga malalaking big ticket project na yung sinasabing build, better, more, na makapagbibigay sana ng maraming trabaho sa mga Pilipino. Ang tinrabaho ng iyong administrasyon at kasama ka pa yata doon, di umano, ay puro po pagnanakaw ang ginawa nila, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang napakahusay na presidente na nagsasabi po ng kanyang pangarap para sa ating mga Pilipino, mga kababayan. Yan po. Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe sa inyong lingkod at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, kaya Jem Aris ng United Arab Emirates, Annie Jo, ako si Pilam, Gayat Shena, Tatay Nick ng Canada, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Mila Yi, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa at God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. At tis lang po muna tayo mga kabayan. Paalam. Bye-bye.